Ito ang GMA Regional TV News. Dalawa ang patay matapos masalpok ng isang truck ang isang multicab sa Pagbilao, Quezon. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang driver ng truck na may kargang patuka sa pababang kalsada sa Barangay Silangang, Malikboy. Posibleng nagkaroon daw ng problema sa preno nito. Nagtutuloy-tuloy ang truck hanggang sa mabangga nga po itong multicab na may karga namang mga prutas. Nakaladkad ang multicab hanggang mahulog ang bahagi ng truck sa sapa. Dead on the spot ang driver ng multicab habang sugatan ang kasama niya. Patay rin po ang pahinante ng truck habang nagtamo ng mga sugat ang driver nito. Tuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Patay rin sa pamamaril ang isang negosyante sa San Jacinto, Pangasinan. Base po sa investigasyon, 2 gunmen ang nagpanggap umanong customer sa resto bar ng negosyante. Hanggang barilin nila ang 42 anyos na biktima sa loob mismo ng establishmento. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Naaresto kalaunan ang 3 suspect kabilang ang isang itinuturong middleman sa krimen. Ayon sa pulisya, isa sa mga naaresto ay suspect din sa isa pang insidente ng pamamaril sa biktima noong nakaraang taon. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Tumangging magbigay ng pahayag ang 3 suspect at mga kaanak ng nasawi. Patay rin po sa pamamaril ang isang barangay chairman sa General Mamerto Natividad, Nueva Ecija. Base sa investigasyon, nasa gymnasium ang kapitan ng barangay. Kabulihan ng barilin siya ng mga hindi pa nakikilalang gunman. Nadamay rin po ang isang magsasaka na naroon. Nasa ligtas na siyang kalagayan. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng napatay na biktima. Patuloy pa ang investigasyon kabilang ang pagkalap ng mga CCTV footage sa lugar. Ito ang GMA Regional TV News. Nagkasunog sa isang paaralan sa Suminot, Zamboanga del Sur. Sa video, makikita ang paglamon ng malaking apoy sa ilang silid sa Suminot National High School. Susubukan daw sana ng mga guro at residente na magsalba ng mga gamit pero mabilis daw kumalat ang apoy. May katandaan na raw ang gusali at gawa sa light materials ang kisame nito. Sa kabuuan, 11 silid ang natupok kabilang ang school library, laboratory at clinic. Wala namang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Alternative delivery mode of learning muna ang ipinatutupad sa paaralan. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ng isang rider matapos pumailalim sa bus sa New Imus Road sa Cebu City. Ayon sa mga tauhan ng Cebu City Transportation Office, bumibiyahe ang rider sa General Maximum Avenue nang matumba. Isinugod sa ospital ang biktima na ligtas na raw ang kalagayan. Wala pa siyang pahayag. Ayon sa driver ng bus, sinubukang mag-overtake ng rider habang papaliko sila. Agad daw siyang nakapreno nang may marinig na kalabog sa gilid ng bus. Patuloy ang investigasyon. Dead on arrival sa ospital ang isang negosyante matapos barilin sa Zamboanga City. Ayon sa investigasyon ng pulisya, sakay ng pick-up at pauwi na ang negosyante kasama ang kanyang misis mula sa isang mall. Bigla silang hinarang ng mga suspect sa MCLL Highway at saka binaril. Nakaligtas ang kanyang misis sa pamamaril. Kinakalap na ng pulisya ang mga CCTV footage na posibleng makatulong sa investigasyon. Inaalam din ang motibo sa krimen habang tinutugis ang mga suspect.